So ano to? Planted na witness? Kamukha nung ginagawa na planted ng planting of evidence? Doon sila, hindi ko sasabihin sanay siya doon Pero doon sanay si dating Pangulong Duterte. For Zaldico and all of that. Well, yung work for Zaldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Binanggit niya lang. Very clear tayo dyan binanggit lang ni Gutesa. Pero kung ano yung background pa, paano niyang ginawa ito for Zaldico, wala siyang alam. May pitek, di ba? Saan ba busy? Maliban sa pag-organize mo ng surprise witness sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon na, in fact, ayoko na ma-involve dito sa issue na to. Really? Ayaw mo ma-involve? Tapos ikaw tinawagan? Dami naman pwedeng tawagan sa Senado, ba't ikaw pa? Pero nagkataon na ito, lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Mga story na yun. Okay. Lumapit sa'yo si Sergeant Gutesa. Paano? Ikaw agad kilala niya? Di ba? Private ka na Ba't hindi siya lumapit agad doon? Kung talaga in good faith siya, sana in good faith naman siya. Alam naman natin, di ba, kung sino ang chairman ng Blue Ribbon. If he's in good faith, ba't hindi siya agad lumapit kay Senator Lacson? Ba't ikaw? Di ba, ba't ikaw? Hindi naman direkta agad Kung ano ng mga story ang binabanggit niya, sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda. Tapos, of all people, sa'yo agad lalapit? Tapos sasabihin niya na lahat sa'yo lahat? Bakit? Is it because Duterte ka? Is it because DDS ka? Yun ba yung point? Diba, sino ang nagpaano sa inyo, nagpalapit sa inyo? Para ikaw ang puntahan. Diba? Ikaw na yung magkwento kay ikaw nang salaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si Sergeant Gutesa. I was with Senator Marcoleta, nag-usap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines. Teka lang. Sabi niya at that time, hindi pa chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Pero di ba pinakilala mo lang siya kay Marcoleta 2 days before, a day before, parang something like that Diba? Bago siya isalang. So in other words, kung hindi na chair si Marcoleta, di ba mas maganda kung i-vet na siya, dadalhin na siya kay Senator Lacson para ma-vet. Kung at the time na pumunta ito, hindi na chairman ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta, hindi ba dapat in-endorse nyo na lang kay Senator Lacson para ma-vet? Di ba? O may ibang plano? Diba? Ganito yung kwento niya, sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento. Maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, sige. Di pa rin niya nakuha yung ibang kwento pero nirefer mo agad. Sige na naman, kilala mo naman si Senator Lacson, di ba? Kung willing siya, at kung tingin mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun na, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tawagan ko, pag nagpunta, sumunod ka sa amin doon. So yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin, iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng... Diba? Hindi pa pala buo. Ito sulat mo na lang. Kasi hindi pa buo. Bakit nyo agad pinaupo? Diba? Bakit nyo agad pinaupo? Kung di ba pala kompleto yung kwento, ano to? Bara-bara lang? Ano, kesera-sira? Kahit sino yung baksak niyang pangalan? Kung di ako nagkakamali mga Clear, doon sa Quadcom at that time, di ba meron sila isang witness na binivet? Kaya kinausap mo nila bago pa upuin. Remember that? Si yung nakulong? Yung kasamahan nila, Royina Garma? Di ba nakita na talagang kinausap mo na sila ni Congressman Fernando
Daniel Fernandez, saka si Abante. Ayun, si Grijaldo, tatay. Tama, thank God. Grijaldo. Di ba binivet pa nila to? Ba't ito? Hindi pa chairman na nag-vet, ha? Hindi pa chairman, si Marcoleta pa lang. Salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Cotesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. Kung nandun Pabuo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng ano mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Cotesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun Tinuruan? Ano tinuro mo? Tinuro mo kung anong babanggitin niya? Tinuruan niya tabi, oh. ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Cotesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. kung nandun ka So, kung ano yung binabanggit niya, alam mo na. Kasi tinuruan mo pa eh. Diba, tinuruan niya pa, oh. kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, nung nangyari, nung kasi may meeting ako, Oy! Start siya. Tingnan niyo mga kiram. Start siya. Pati pakikipag-usap kay Congressman, Senator Marcoleta. Nag-uusap sila. Di ba? Ayos, di ba? Tinuruan ko pa siya sa kanyang mga sasabihin, di ba? Sabi niya, tinuruan ko siya. Nung tinanong na, kasama ka ba sa notaryo? Ay, huminto mga kritika lang, ha? Ino-normal ko. Para tingnan natin kung gaano siya tagal huminto, mag-isip. Na-normal ko lang. Sige. ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Cotesa. Tinuruan, no? Di ba? Tinuruan, ha? That seemed a bit What do you remember? Ba yan? Bakit Kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun, pabuo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng ano mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Tinuruan, di ba? Tinuruan. Sergeant Cotesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. Kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, nung nangyari, nung kasi may meeting ako, Oy! Wala na siya sa notaryo. Kasi yun yung pinaka-issue. Fake. Kasi mga clear, naglabas na yung RTC judge na talagang fake. that night, sabi ko, mauuna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa? Ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Affidavit, di ba? Affidavit Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Cotesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Oy! Hindi na siya kasama. Ligtas na siya. Di ba? Siya yung Di ba? Linis na, di ba? talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. Paano mo malalaman nagpanotaryo? Hindi mo naman nakita. Hindi niya nakita, di ba? So how will you be so sure na pumunta siya doon, nagpanotaryo siya, saan siya pumunta? Wala ka. Di ba? Wala ka eh. Paano mo sabi nagpanotaryo siya? Malay mo, pinadala niya rin yung papel kung kani-kanino. At hindi siya pumunta sa notaryo. Baka hindi siya nagdala ng papel sa notaryo. Baka, clear. Baka nga may inutusan lang yung iba dyan eh. Muna tinulungan, di ba? Tinulungan, type. O sige na, kami mahala dito. Hindi naman siya pumunta talaga sa notaryo. Kaya ngayon, takot si Sergeant Cotesa. Kasi matatanong siya doon. Hindi niya siguro nakita kung ano yung opisina. Tingin ko lang. Kayo nag-arrange eh. Kayo lahat eh. Di ba? In fact, alam mo, maraming variables na bating hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta sa Senado, siya yung talagang nagpunta doon. How will you know that? Wala, di ba? Wala siyang proof. Wala siya eh. Nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na
Hindi lang yun yung tanong, di ba? Ang tanong lang dyan, kasama ka ba? Bakit ngayon, nagkakaroon na, sinesegue? Nababago na yung kwento. Sige. Pating hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy. Pero nagpunta siya doon and sumumpa. Diba? Hindi yun yung question. Pumunta siya, hindi siya pumunta. It's not the question. Ang tanong, nandoon ka ba? Nung pinano tayo, wala ka. So, di mo alam kung nagpunta din talaga siya sa notaryo. O inutos siya na to sa iba. Di mo alam yon, ba? Siya, binanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. O, di ba? Di pa nila sigurado kung yun yung buong kwento. Pero nag-name drop siya agad. Again, at least ito, nag-name drop, yung iba hindi. Doon sa kinabibiglangan at iniikutan ng mundo ni Saldico. But sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have yan na. Ito yung point, Mark. Di mo kilala paano kang pinuntahan. Bakit malakas ang loob niya na sa'yo i-confide? Hindi umano niyang alam. Paano kayo nag-meet? Paano kanyang kinontak? Sino pa yung tao in between? Diba? Pumunta siya, diba? Nagkakilala kami, nagkwento siya sa akin. Bakit sa'yo? Bakit, kung totoo yung tao na yan, na malinis nga yung kanyang kalooban, bakit hindi siya dumiretso sa Senado kay Senator Lacson? Nung lumalabas sa Senator Lacson, walang kinikilingan. Diba? Oh, bakit ikaw? Ba't ikaw? Bigla kayong parang ang close-close nyo na agad kasi nagkwento na siya sa'yo? Diba? Considering mga ka-clear. Hindi ordinaryo ang ikukwento niya sa'yo. O may rehearsal with Mike. Yun na yun, Shiro. Diba? Di ka ba nagtataka sa sarili mo? Ba't ikaw? Private citizen ka na eh. Ba't ikaw? Diba? So, isa lang naman ang link dito, common denominator dito, mga Duterte. Diba? Bakit? Sara siya Duterte. Sara siya eh. Yun ang common denominator nila. Oh. Si Mike ata ang conceptualize ng kwento. Maybe, bingo. Bingo. Pwede. So, anong script? Writer, si Marcoleta at Defensor. Diba? idea about his background, how long he allegedly Oh, di ba? Oh. he worked for Zaldico and all of that. Well, yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi, I mean, before. Oh. Mga klip, binanggit lang sa'yo. Pero wala kang personal knowledge. Diba? Hindi niya kilala. Ulitin natin ng konti, ah. Ang ganda nga ng tanong dito ni Regina, eh. Based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa Diba? Bakit hindi niya makukwento lahat kung yun yung pinaka-importante? Pinili niya lang? Diba? So, yung kwento niya na yun, mga clear, kahit hindi pa yung detalye, pero yung pinaka-importante doon, yun ang dapat makwento niya. So, bakit meron pa kayong, parang ang dating dito sa sinasabi niya, teka lang, wait, there's still more. May part 2 pa yan. Ha? Pag ikaw nagsalaysay at gusto mo mag-testify, lahat yun, tell all ka na. Bakit meron part 2? kinabibiglangan at iniikutan ng mundo ni Saldico. But sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until Oh, no! Hindi mo siya kilala. Wala kang alam sa background niya. Wala kang alam sa anong pinaggagawa niya talaga. Di ba? okay, so you have no idea about his background, how long he allegedly worked. Wala siya alam sa background, no, mga clear. So ano to? Planted na witness? Kamukha nung ginagawa na planted ng planting of evidence? Doon sila, hindi ko sasabihin sanay siya doon, pero doon sanay si dating Pangulong Duterte. For Zaldico and all of that. Well, yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Binanggit niya lang.
Very clear tayo dun binanggit lang ni Gutesa. Pero kung ano yung background pa, paano niyang ginawa ito for Saldico, wala siyang alam. I mean, Before you met him. Oh, before you met him. Oh, no. See, wala. Wala siyang alam. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly. O, tinan mo, nilayo, di ba? Hindi yung kwento. Hindi mo nasabi kung ba't ikaw yung kinontak. Hindi mo nga kilala eh.